Parang hindi naman yata kailangan ni Vice President Sara Duterte na ilagay yung mukha niya dyan. At saka not even her name. Kasi ang para sa kanya, kung sino man ang pasasalamatan ng tao, kung kanino man sila, kung sino man sa kanila ang nag-iisip kung saan galing yung binigay na relief goods, for example, or negosyo, for example, it doesn't matter. Doesn't matter to the Vice President. Ang importante, nakarating yung tulong doon sa mga kinauukulan. Yung buong report pala ng 2024 na accomplishment report ay maaaring makita ng ating mga kababayan sa website din ng Office of the Vice President. Nabanggit nyo pala kanina, ma'am, na yung mga ibinibigay nyo po na tulong, walang mukha ng Vice Presidente. Yung tagline po ninyo ng Office of the Vice President, siguro ang ano lang doon is yung pinaka-logo. Pero magtataka tayo, ano kaya ang reason kung bakit mataas ang trust rating ng pangalawang Pangulo na hindi naman nakikita yung kanyang mga mukha? Unlike sa ibang mga politiko na mas malaki pa yata yung mukha kaysa dun sa logo ng ahensya na, well, galing naman doon talaga yung programa. Yung iba, sumasabit din yung ibang mga politiko. Pero, nakikita pa rin natin na napakataas ng trust and approval rating ng pangalawang Pangulo kahit na hindi ibinabalandra yung kanyang pagmumuka sa mga ganyan. Kasi kung ibang politiko pa niyan, gagamitin lahat ng espasyo siguro, kukunin para mailagay lang yung mukha at saka yung malaking pangalan. Pati na yung mga services. Nakita natin yung mga sasakyan din. Office of the Vice President lang. Wala din pong pangalan ng pangalawang Pangulo, Attorney. Oo. Admar, parang hindi naman yata kailangan ni Vice President Sara Duterte na ilagay yung mukha niya dyan. At saka not even her name. Kasi ang para sa kanya, kung sino man ang pasasalamatan ng tao, kung kanino man sila, kung sino man sa kanila ang nag-iisip kung saan galing yung binigay na relief goods, for example, or negosyo, for example, it doesn't matter. Doesn't matter to the Vice President. Ang importante, nakarating yung tulong doon sa mga kinauukulan. Pero pareho sila ng kanyang tatay na naalala ko yung video na nag-viral na parang nakokornehan siya doon sa malaking cheque. Yung mga cheque na ibibigay kung nakokornehan siya. Basta ang malaga lang sa kanya, maipaabot talaga yung tulong. Isa sa napakagandang programa, yung nabanggit niya kanina, yung libreng sakay. Balita ko, parang ilang oras lang pala yung existing po na pwedeng bumiyahe itong bus ng Office of the Vice President. At parang may hiling din kayo sa Department of Transportation na habaan or payagan na mas mahaba-habang oras. Kasi napakalaking tulong po nito, ma'am, lalo na sa panahon ngayon na talagang needed ng transportasyon ng ating mga kababayan. Possible din tataas yung, kasi tumataas din yung halaga ng ating gasolina, crudo po, Attorney. Yes, that's right. Itong libreng sakay, kung narinig nyo na, actually nag-umpisa ito August 2022 pa. So, like a month after assumption to office ni Vice President Duterte, ni-launch na tong libreng sakay na to. Ito naman ay supposed to complement yung, or augment, yung dadagdagan mo lang yung mga existing commercial buses na natin para mag-transport ng mga kababayan natin, di ba? So we start at 5 a.m. hanggang 9 a.m. and then 5 p.m. hanggang 9 p.m. Ito kasi yung mga rush hours. Ito yung mga oras na dagsaan talaga ang mga mananakay. Ang OVP, the Office of the Vice President, meron po tayong 10 na buses na ginagamit right now. Pero hindi rin ho siya madami. Kung titingnan nyo, parang 10. Wow, 10 lang ang daming tao sa Pilipinas, di ba? Pero yan lang po ang kinayanan natin. Yung 7 po dyan sa mga bus na yan ay pinagamit lang sa atin ng private sector under a use-of-rock agreement. And then we have 2 na nabili ng Office of the Vice President last year, or I think last year. Itong mga ruta naman natin, meron tayong 2 EDSA bus carousel from PITX to Monumento and back. Pabalik yan. And then 2 rin from PITX to Naik, Cavite and back. So 2 beses rin yun.
I mean, back and forth. So isang biyahe back and forth, isang biyahe pangalawang back and forth. We have also in Cebu City, in Bacolod, in Davao, and in Tacloban. Yung Tacloban naman, from the city, kung nasaan yung nabubuhay na ulit ang negosyo, nabuhay na ulit ang kalakal, pero yung mga tao na naging, what do you call it? Yung mga nakaranas ng Yolanda, ito yung nirelocate sila. So dun sa relocation site at simula dun sa downtown, sa mga bilihan, doon bumabiyahe yung bus na yon. So malaking tulong ito. Malaking tulong kasi yung mga nasa relocation site, wala naman silang masyadong pera para pangbayad sa pamasahin, di ba? Either lalakarin nila yon papunta sa syudad, alam naman natin kung gaano kahirap, or mamamasahe sila na magkakagasta pa sila ng malaki. Opo. So yung hiling niyo po, ma'am, is habaan, mga ilang oras po yung nais na idagdag ng OVP sa operation? 1 hour lang naman po. Pwedeng gawin nating, 2 hours pala, pwedeng gawing 4 to 10 Mas in the maaga. morning, and then 4 to 10 also in the afternoon. Opo. Sa 2026 proposed budget po, ma'am, meron po bang panibagong programa or dadamihan lang ng beneficiary po? Dadamihan lang ng beneficiaries at saka yung mga tinanggal na programa baka sakaling maibalik natin next year kung meron tayong sobrang pera or kung meron pong maibigay sa atin na karagdagan. Opo. At ang napapansin natin din sa mga social media, sa kritiko ng pangalawang Pangulo, ma'am, yung terminong lustay, Sara Lustay, yung mga ganito. Pero ang Commission on Audit po ay naglabas sa tatlong magkakasunod na taon, which is 3 years pa naman yung kasalukuyang administration, ang OVP rin, or ang Vice President Sara Duterte, na unmodified opinion. Para sa kaalaman lang ng mga kababayan natin, ma'am, na hindi alam kung ano ba itong unmodified opinion, pakipaliwanag po ito, ma'am, and ito ba ay patunay? Kasi marami din nagsasabi na hindi porket may unmodified opinion ka, tama na yung paggasto, attorney. Oo nga. Thank you for that question, Admar. Yung COA annual audit report for 2024 na nilabas natin last week, ito pong report na to ay para lamang sa financial statement. 3 audit kasi, ulitin ko na lang para mas maintindihan ng tao. 3 klaseng audit po ang ginagawa. Merong financial statement audit, merong performance audit, merong compliance audit. Ang ginagawa lang po ng COA sa mga ehensya ng gobyerno ay yung financial statement audit. So, 3 taon na po silang nagbibigay ng unmodified audit opinion sa Office of the Vice President. Ang ibig sabihin po nito ay nailatag natin sa kanila ng fair ang mga financial statements natin, na ipakita natin sa kanila ng maayos na wala silang kahit ano na masisilip na nagkamali. Otherwise, hindi naman nila ibibigay ang unmodified audit opinion. So, yeah, fair po ang pagkakapresenta natin, malinaw at maayos. As opposed to, pag sinabi pong modified opinion, ang modified opinion naman po ay, ito yung opinion na binibigay ng Commission on Audit pagka sinabi nila na yung financial statements na prepare ay hindi ayon sa applicable financial reporting framework. Hindi po yan, ang ibibigay nila in the end is a modified opinion kasi these are the parang questionable, medyo ito yung hindi maayos na presentation. So, the opinion, yun sa modified opinion, may include qualified, adverse opinion, a qualified opinion, adverse opinion, or a disclaimer or a disclaimer of opinion. Ibig sabihin, hindi na sila gagawa ng opinion doon. Pagka meron silang nakitang pagkakamali doon sa financial statement presentation,
kung in all material respects, mind you, Admar, in all material respects, ang sabi ng Commission on Audit doon sa financial statement audit ng Office of the Vice President. And siguro bilang panghuli na lang mula sa akin, ma'am, sa 2026 budget, para sa 2026 budget, which is sasalang na yan sa mga susunod pa na mga buwan, yung deliberasyon dyan, yung pagdepensa nito, parang same pa rin ba sa pagdepensa noong 2025 na hindi na igigiit ng pangalawang Pangulo kung ayaw man kumbaga, nandun na lahat eh. Kumbaga parang isa lang kasi yung linyahan niya nung last depensa niya. Kasi alam niya na kahit na magdepensa siya, ganun pa rin yung gagawin pagbusisi. Parang ibinibigay na niya yung kapangyarihan, karapatan, or doon sa mismong taga-approve ng mismong panukala na budget po, attorney. Kasi this time, na-approve naman na ng DBM, hindi ba? So, nakarating na nga sa Office of the President. Ngayon, dito na babalik sa House. We will still, of course, explain bakit kailangan nating pondohan itong mga proyektong to. We will still justify kung bakit maliit or malaki na pondo ang hinihingan natin para sa isang programa. Pero at the end of the day, it's still the House of Representatives who will decide kung pagbibigyan nila yung 903 million na hinihingi ng Office of the Vice President or na ibinigay sa Office of the Vice President. Hopefully, it also reaches the Senate para sa BICAM nila ay makatulong sana ang mga senador na ibigay itong pondo na to, or maybe mas malaki pang pondo ang ibibigay. Magpapasalamat tayo sa kanila. Opo. Attorney, huli na lang. Sa budget last time, budget hearing ng OVP, present si VP Sara. This time po, sa 2026 budget po ng OVP, present pa rin po ba? Personally po, si VP Sara pa rin po ba ang dadalo sa hearing po? I'm not sure right now. Pero as head of office, malamang po na pupunta siya. Although, baka lang just to give moral support kasi kayang-kaya naman po ng mga staff ng Office of the Vice President yan. Baka po to give moral support, magpapakita siya, pero baka hindi na po siya ang mag-explain nito herself. Ayan, Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. O nga, salamat sa pagkakataon, Admar and Jade, ha. Kasi ang Office of the Vice President talagang nagtatrabaho po yan. Kahit nga hindi nyo marinig, hindi nyo makita, pero we just work quietly, we just work silently. Kasi ang target po natin talaga na matulungan, ang pinaka-target na matulungan natin, yung mga vulnerable individuals, yung mga unserved, yung mga underserved, nandun po tayo because for the Vice President, sila po yung pinaka nangangailangan ng tulong. Hindi po yung mga kagaya natin, maswerte tayo, pero marami pong iba na kailangan pa nating bisitahin sa mga malalayong lugar para lang po makapagpadala tayo ng tulong sa kanila. And the focus of the Vice President is there. Gusto niya po na magkaroon ng pagbabago ang buhay kahit papano ng bawat isang tao, umangat ang kalidad ng pamumuhay during the time that she is the Vice President. So, yun lang po. And tandaan na lang po natin, ang sinasabi po palagi ni Vice President Duterte at tayo rin po sa Office of the Vice President, lahat po ng ginagawa natin is for God, for country, and for every Filipino family.